Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako lang naman to, ang inyong vloggeristang mabait, Eme! So, ang topic nga natin ngayon guys ay tungkol sa mga magulang na matataas yung expectation pagdating sa academics ng anak. Without a further ado, arat na! Magulang ka na ba? At isa ka dun sa mga magulang na matataas ang expectation pagdating sa academics ng anak? Para to sa yung video na to. Makinig kang mabuti at panoorin mo hanggang dulo. Simulan muna natin ito sa magandang pananaw ng isang mabuting magulang. Para po sa akin, wala naman talagang masama na hangarin ng isang magulang na maging magaling ang kanyang anak sa larangan ng pag-aaral. Ngunit, may kaakibat rin itong masamang epekto sa mental health. Katulad na nga lang ng matinding stress, mental, emotional damage. Yung mga magulang po kasi natin, yung sobrang nagpe-pressure, hindi na po nila napapansin yun. Dahil nga po, yung iniisip lang nila, dapat maging magaling ka dyan. Bagay na hindi nakakatulong sa development ng kanilang anak. At ngayon naman, mag-share ako ng isang totoong karanasan ng taong nakilala at nakasama ko na related sa topic natin ngayon. So, yun na nga guys, simulan natin sa pag-share ng kaibigan ko sa mga karanasan niya sa parents niya na mataas ang expectation sa kanya. Na ano daw guys, yung parents daw po niya ay napaka-toxic daw talaga dahil hindi lang siya, pasado siya guys ha, pero hindi niya lang na perfect yung subject na yun. Pinagalitan na siya, pinagalitan na daw siya ng parents niya. Yung alam mo guys, sinaktan na siya at lahat-lahat, sinabihan na siya kung ano-ano. Tapos, feel niya daw guys, hindi daw siya mahal ng parents niya kasi, anong tawag nito? Yung parang yung kapatid niya lang yung nalalaki yung pinagtutuunan na napansin. Alam mo nga guys, umiiyak pa nga siya sa akin na sinasabi pa nga niya na, sana may magulang din ako na ganyan no, katulad sa inyo na kahit hindi kayo na perfect, basta pasado lang, hindi kayo pinapagalitan, hindi naiinis sa inyo, hindi kayo pinagsasabihan ng masama ng kung ano-ano, hindi kayo dinadown. Yun nga guys, sa madaling salita, yung pagpe-pressure na magulang niya sa kanya, malaking impact ang nadudulot sa kanya. Base pa nga lang sa pagkukwento niya sa akin yung emotion na na-feel niya nung kwento niya sa akin, lahat, umiiyak na siya guys. Parang nakikita ko na sa mukha niya na sobrang stress niya na talaga pagdating sa mga usapin sa academics. At ayun na nga guys, yung topic natin ngayon ay nirelate natin sa karanasan ng kaibigan ko. At sa madaling salita, hindi talaga to nakakadulot ng mabuti, lalong-lalo na sa mental health ng ating mga anak. At nakakadulot ito ng long-term na masamang epekto pagdating sa kanilang sarili. Katulad na nga lang ng matinding stress. Nababawasan yung nila sa sarili nila, nababawasan yung confidence nila sa sarili na dahil sa pagiging perfectionist ng magulang. Sa mga magulang dyan, ang masasabi ko lamang po sa inyo, hindi naman po talagang masama na maghangad na maging magaling yung mga anak natin sa larangan ng pag-aaral. Ngunit, dahan-dahan lamang po sana. Kasi, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon ay masusunod ng anak
nyo yung pagiging perfectionist nyo. Dahil sa totoo lang po, wala naman talagang perfect sa mundo. Mga bata pa po yan sila, nagkakamali at nagkakamali din po sila. Dapat, ang sasabihin nyo po sana ay okay lang ang magkamali. Basta, sa susunod ay bumawi ka. Parang ipapamulat nyo po sa kanila na wag ulit-ulitin ang pagkakamali, pero okay lang na magkamali paminsan-minsan. I-share ko lang guys yung pinagkaiba ng nanay ko sa topic natin ngayon. So yun nga guys, for example, may mga quizzes, exam, long test kami ay, for example, hindi ko siya na perfect. Sinasabihan ako ni mama na, okay lang yan. At least nakapasa ka. Pero, next time, try your best to do better. Parang sinasabi niya sa akin, okay lang na hindi ka maging perfect. Okay lang na hindi mo ma-perfect yung long test mo. Basta, next time, i-improve mo na. Wag kang magstay dun sa sigma na, okay na yan. Dapat i-ano mo pa, parang dapat improve mo step by step, hindi yung improve mo kaagad. Parang ganyan si mama kasi guys eh. Parang minomotivate niya kasi ako palagi na maging, alam yun, maging self-aware sa sarili kong paraan. Yung treatment talaga ni mama sa akin guys ay napaka-helpful. Kasi hindi niya ako pinipressure sa pag-aaral ko. Sinasabihan niya pa rin ako guys na mag-aral ng mabuti, galingan ko sa pag-aaral ko, pero hindi yung to the point na pinipressure niya ako guys. Sinasabihan din niya ako na wag kong gawing kalaban yung pag-aaral ko, gawin kong kaibigan. At which is ganun dapat yung ginagawa ng mga magulang. Hindi talagang mabuti ang maging perfectionist guys, lalong-lalo na sa pag-aaral ng anak mo, to the point na pinipressure mo na sila. Baka nakakalimutan mo po, mga anak mo rin sila, nangangailangan din sila ng gabay, motivation at support mo. Kaya wag pasobrahan at wag maging perfectionist na So ang moral ng topic natin ngayon guys ay hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan mong i-apply yung pagiging perfectionist mo. Lalong-lalo na sa pag-aaral ng anak mo, lalong-lalo na sa anak mo, dahil hindi nila kailangan ng magulang na perfectionist na lagi na lang sinasabihan sila na kailangan ma-perfect mo yan. Ang kailangan nila guys, yung magulang na iniintindi sila, inuunawa sila, sinusuportahan at ginagabayan sila ng maayos. Kahit ano man yung gusto nila, basta nakakabuti lang sa kanila. Promise guys, pag ganong klaseng treatment ang pinaranas nyo sa anak nyo, matututo sila ng kusa. Gaya ng treatment na binibigay sa akin ng mama ko. Natututo ako ng kusa, nag-open up ako. Natututo ako mag-open up kay mama dahil feeling ko safe ako. Feeling ko lahat ng pag-open up ko ay may papupuntahan. May makukuha akong tamang sagot at tamang advice. Yun dapat yung magulang guys. Huwag mong bigyan ng dahilan na matakot at hindi mag-open up sa'yo yung anak mo. Dahil na rin sa sariling kagagawan mo, sa treatment na pinaparanas mo sa anak mo mismo. Kaya, yun yung moral of the story ng topic natin ngayon. Kaya kung nagustuhan mo tong video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Click the all notification here below para updated ka sa mga latest video ko. Ciao!